Isang mapagpalang araw po sa ating lahat na ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na 7 posture o praying. So ulitin ko, pag sinabing posture, hindi ito yung literal na dapat nakahiga, nakaluhod, nakaupo kapag tayo ay nananalangin. No? Sinasabi rito yung tamang postura o yung tamang estado, yung tamang kalagayan ng ating mga puso sa tuwing tayo ay nananalangin. So, ikalima, praying with conviction. So, pag sinabing conviction na ito yung sincerity. Kumaga, nananalangin tayo ng sincere yung ating puso na talagang yung kung ano yung sinasabi ng mga bibig natin, kung ano yung pinagdadasal ng mga bibig natin, ayun din yung nararamdaman ng puso natin. So, Daniel chapter 6 verse 10 to 20, verse 10, sabi rito, "Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the window opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before." Sa Tagalog, nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, so yung nilagdaan ng hari is ito yung bawal manalangin, bawal magdasal sa Diyos, kasi nga yun nga, dapat nga yung sinasabi doon ay dapat, sabi ng kumbaga dapat yung hari lang daw dapat ang sinasamba, ganun. So yun, lumagda ang nang nalaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanang Diyos 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakaugalian. So yun, no? So kumbaga, kahit na nagkaroon na ng bagong batas yung hari sa panahon ni Daniel, nagkaroon na ng batas na kung sino man yung magdasal sa Diyos ay paparusahan, ganun. Kumbaga wala siyang pakialam doon, hindi niya pinansin yun, and gaya ng nakagawian niya, nagdasal pa rin siya ng 3 beses sa isang araw. So ayun, no? So kumbaga hari ka lang, may Diyos ako, ganun. So kumbaga hindi mo ako mapipigilan magdasal sa Diyos ko. So unang teaching dito, ang sabi rito, conviction is a strong belief that God answers prayer. So sinasabi rito na kapag ikaw yung kung ano yung sinasabi mo ay talagang kumbaga nakabaon sa puso mo, or talagang nandun yung sincerity, yun daw ay parang sign or senyales na malaki yung pananampalataya mo sa Panginoon, na naniniwala ka na sumasagot ang Panginoon. Kasi nga yun, kumbaga kapag kasi nananalangin ka tapos yung puso mo ay sincere, yung puso mo ay walang halong pagdududa, kung ano-ano man, talagang meron kang strong yung pananampalataya mo, na alam mo sa sarili mo na yung Diyos mo ay sasagutin ka. Alam mo sa sarili mo na yung Diyos mo ay bibigay yung mga prayers mo. So ikalawang teaching, ang sabi rito, conviction motivates a person to pray consistently. So gaya ni Daniel, na nagdarasal siya 3 beses sa isang araw. So mga malakas yung conviction niya. Kumbaga talagang alam niya sa puso niya na meron siyang Diyos. Alam niya sa puso niya na totoo, at alam niya sa puso niya na lahat ng dinarasal niya ay tutuparin ng Panginoon. So kumbaga ito yung nagsisilbing ito yung nagsisilbing motivation niya, ito yung nagsisilbing dahilan niya kung bakit siya nagdadasal araw-araw, kasi nga alam niya, may conviction siya, alam niya sa sarili niya nasasagot yung Panginoon niya, alam niya sa sarili niya natutupad yung Panginoon niya sa kanyang mga dasal. So sa ikatlong teaching, sabi rito, conviction is rooted in deep relationship with God. So ang isang taong may conviction, ang isang taong may malalim na connection or relasyon sa Panginoon, automatic meron siyang conviction. Automatic naniniwala siya na ang Panginoon niya ay nakikinig.
na alam niya, may paniniwala siya na yung Panginoon niya ay sumasagot. So, kumbaga, conviction is rooted in a deep relationship with God. So, kung in order na magkaroon tayo ng pusong ganun, na magkaroon tayo ng pusong naniniwala, ng pusong hindi nagdududa sa Panginoon, kailangan nating palalimin yung relasyon natin sa Kanya. So, punta tayo sa application, paano natin ito maya-apply? Paano natin ito maya-apply sa ating mga buhay? So, unang-una, pray with a strong sense of God's presence. So, manalangin ta. So, kapag tayo nananalangin, magdasal tayo na isipin natin na yung Diyos katabi natin. Isipin natin na kasama natin ang Panginoon. Kumbaga, damahin natin yung presensya ng ating Panginoon na hindi tayo magdadasal. Hindi tayo nagdadasal lang para lang may masabi. Hindi tayo nagdadasal lang trip-trip lang. Kumbaga, kapag tayo ay nagdadasal, kumbaga kaya nga sinasabi na let's bow our head and pray and feel the presence of our Lord. So, kumbaga ganun yung gawin natin na magdasal ka na pinapakiramdaman or pinipil mo yung presensya ng Panginoon sa iyo. Sa ikalawang application, sabi na ito, pray with conviction in every word you say. Manalangin ka ng may conviction. Ibig sabihin, manalangin ka na kung ano yung sinasabi mo ay itatak mo sa puso mo. Na kung ano yung nilalaman talaga ng puso mo, yun talaga yung sabihin mo sa panalangin. Kumbaga, wag kayong basta magdasal lang ng kung ano-ano lang, yung kung hula-hula lang, ganun. So, sinasabi rito na magdasal ka na merong sincere, na may sincerity sa puso mo. Magdasal ka na merong nagmamatch yung puso mo at yung mga salita mo. Sa ikatong application, ang sabi rito, pray with consistent pursuit of intimacy with God. So, nasabi rito yung pagdarasal, dapat consistent. Tutusin, dapat araw-araw, 2 beses sa isang araw, 3 beses sa isang araw, ikaw bahala, pero dapat consistent. Dapat araw-araw mong ginagawa na nang sa gayon is madipin talaga, mapalalim talaga yung relasyon mo sa Panginoon. So, syempre nga naman, pag araw-araw kang nagdarasal, araw-araw mo kinakausap ang Panginoon, at talagang mapapalapit ka talaga sa Kanya. So, yun lamang, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God.